Ika-41 kabanata sa pagpapatuloy. Tumayo si Kim Jae-ho na sinasabi na ano daw ang problema. Na pinahinto ito sa pagsasalita ni Ji Pyong na huwag daw maingay. Na napasabi ito na ano. Na sinabi ng nagmamaneho na wait lang. Bakit mo ginagawa to? Na sinabi nito habang nakatutok ang baril na tumahimik ka at pababain mo lahat ng tao sa bus. At napasabi si Ji Pyong na ano mga pulis sila. Na sinabi naman ni Lee Si-won na walang pulis na mag-aasal na parang magnanakaw. At pagkatapos ay napasabi si Kim Jae-ho kay Lee Si-won na ikinatingin ni Ji Pyong na hoy. Parang nakita na kita dati. Na tumingin sa bintana si Shin Woo-jik na sinabi nito na mukhang may dumating pang iba. Na makikita na mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. At naglabasan ang mga lalaking may mga dalang sandata. Na sinabi pa ni Shin Woo-jik na ano. Sino iyang mga kahina-hinalang taong ito? Na sumagot ang isa na hindi ko alam pero kung kasama nila. Siguradong hindi rin sila mga pulis. Sinabing muli ng nagpapanggap na pulis habang nakatutok ang baril na bibigyan kita ng 10 segundo. Tigilan mo na ang walang kwentang sinasabi at buksan ang pinto. Habang makikita ang muka ng nagmamaneho ay bumilang na ito ng isa. Makikita ang mga nasa loob ng bus na bumilang ito ng 2. At bumilang ng 3 habang si Jenny ay mabilis na tumayo na napansin ni Lee Si-won. At sinabi niya kay Jenny na huwag ang baril daw ay masyadong malapit. Na bumilang na ng 4 ito. Na sinabi sa kanya ni Ji Pyong na ano na daw ang gagawin nila ngayon. Na tumugon si Lee Si-won sa kanya na wala daw silang magagawa kung hindi. Nang bumilang ito ng 5. Nang biglang nagulat si Lee Si-won nang may maramdaman siya. Na bumilang muli ang nagpapanggap na pulis na 6. Na napatingin sa gilid si Lee Si-won na nanlaki ang mata na napasabi na ang enerhiyang ito. Na pinagtatakahan ni Ji Pyong. Habang may mabilis na parating ay nagbilang muli ito ng 7. Na sinundan ng 8 habang makikita ang mga ito. At sinundan ng 9 na ang isang tao. Ay napatingin sa likuran. Nang magbibilang sana ito ng 10 ay may tumama sa kanya ng isang malakas na sipa sa muka. Na ikinaikot nito sa arena. Pinagmamasdan ng kasama nito. Na nagulat ang nagmamaneho ng bus, pati na sila Ji Pyong na napasabi ng ha. Samantalang si Lee Si-won ay seryoso lang nakatingin sa taong dumating. Na makikita ang nagpanggap na pulis ay wala ng malay na tumumba sa sahig. Humawak sa salamin si Choa na napasabi na hindi ito maari, siya daw ay si. Na makikita ang lalaking dumating na sinabi pa ni Choa na ang head ng Heavenly Way Sect. Na nagulat na napasabi si Lee Jong-yaong na Hyuk-so-cheon. Na napasabi naman si Kim Jae-ho na bakit daw ang head ng Heavenly Way School ay andito. Na seryoso lang nakatingin si Lee Si-won na sinasabi sa isip na sinasabi ko na nga ba. Iyon daw ay ang enerhiya ng taong iyon. Na napatingin ito ng sinigaw ng isang tao na ikaw na buwisit ka. Na ito pala ay ang isang nagpanggap na pulis na itinutok ang baril sa nagmamaneho ng bus na sinsabi na tumigil ka dyan. Kung gumalaw ka man ng kahit kaunti. Na sinabi ni Lee Si-won na Jenny. Na tumugon ito na okay. Nang biglang napatigil sila nang makita nila ang ginawa ni Hyuk So-cheon na mabilis inataki ang nagpanggap na pulis na ikinatapon nito. At tinutukan siya ng isang tao ng shotgun na sinisigaw na itong buwisit na to. Na makikita na mabilis na pumunta sa kanyang bandang ibaba si Hyuk So-cheon na ikinagulat nito. Na mabilis niya itong inatake na ito ay napatama sa gilid ng bus. Na ang mga ibang kasama nito ay naghanda na nakatingin sa kay Hyuk So-cheon. Na makikita ang muka nito na sinabi sa mga lalaki na tumigil na kayo kung ayaw niyong masaktan. Na sinigaw na sinabi ng lalaking nasa likod na anong tinitignan daw niya. Na inutusan ang mga kasamahan na sinabi na patayin ang buwisit na yan. Na mabilis na sumugod ang mga ito habang sumisigaw. Na makikita ang mga ito ay isa-isang nagtatalsikan sa bawat ginagawang atake ni Hyuk So-cheon. Na biglang mabilis itong kumilos. Na inatake ang bawat isang mga lalaki na nagtalsikan kung saan. Na makikita ang mga ito ay humandusay sa kalsada. Na mga nawalan ng malay dahil sa lakas ng atake ni Hyuk So-cheon. Na makikita itong nakatayo habang dumadaing ng sakit ang mga lalaki. Na makikita ang mga nasa loob ng bus na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Na napasabi si Shin Woo-jik na hindi ka panipaniwala. Paano daw niya natalo ng natural ang napakaraming tao? Na napasabi naman si Kim Yoon-ji na talaga ngang kahanga-hanga siya, ayon daw sa mga chismis na narinig niya tungkol sa kanya. At napalingon ang mga ito nang may tumatawa.
Na ito pala ay si Chua na nakatingin sa may bintana na sinasabi na, "O hindi. Anong gagawin ko?" Ang astig niya. Dagdag pa niya na sayang at hindi ko nadala ang kamera ko. Natumighim si Jipyong na sinabi nito na Chua. Magpigil ka. Pwede ba? Na napasabi ito na ano? Na makikita na pinagmamasdan siya ni Lee Si-won at ni Jenny. Na ito ay pinagpawisan. Makikita ang lalaking sumugod sa kanila na umuubo. At nilapitan siya ni Hyuk So-cheon na ikinagulat nito. Na sinabi sa lalaki na hindi ko nahihintay ng matagal. Na sinabi pa nito na makikita ang muka na sino ka. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang leader ng alyansa na sinasabi nito na Fufu Sect. Na makikita ang gusali na sinabi ng kausap nito na tama. Narinig ko ang pangalang iyan ng isang masasamang sekta. At narinig din daw niya na ang kanilang clan head ay nakapiit sa Mugano. Na makikita ang mga lalaki ay nakatali na. Na si Hyuk So-cheon pala ang kausap ng leader ng alyansa na sinasabi nito na oho. Sir. Narinig ko yon. Natumugon sa kanya ang leader ng alyansa na sinabi nito na ang mga baliw na yan. Pati mga sasakyan ng pulis at iba pa, tinangkang sirain para makuha ang kanilang boss. Makikita ang muka ng leader ng alyansa na sinabi pa sa kanya ni Hyuk So-cheon na ang tanong ay kung paano nila nakuha ang ganitong impormasyon. Sinabi pa nito sa leader ng alyansa na habang bumaba na ang mga nasa loob. Na hindi ba't sinabi mo na ang pagbisitang ito ay isinagawa ng biglaan at mahigpit na lihim, Chief? Habang nakatalikod ito ay sinabi sa kanya ni Shin Woo-jik na bakit daw nandito ang pinuno ng Heavenly Way School. Na makikita ang muka ni Shin Woo-jik na sinabi pa nito na ang Heavenly Way School ay sarado na mula noong huling insidente ng SU-sai. Dagdag pa ni Kim Jae-ho na tama daw yon. Habang makikita lang si Lee Si-won sa kanilang likuran na nakatingin sa mga ito. Na sinabi ng matabang nakaitim kay Hyuk So-cheon na malapit na daw dumating ang Crime Task Force ng Alliance para kunin sila. Na sinabi pa ni Hyuk So-cheon na 2 tao daw ang darating para kumuha sa mga ito. At siya daw ay sasakay sa bus at mauna nang umalis. Na makikita ang muka ng lalaki. Na sinabi pa nito habang tumalikod na si Hyuk So-cheon na kaya mo bang mag-isa? At kasama sa kanila ang Sun-woo's head. Na tumugon ito na magiging ayos lang ako. Dagdag pa niya na naisip niya na rin daw ito na makikita ko siya muli balang araw. Na makikita ang grupo ni Lee Si-won. At isinuntok ang kamao sa palad at yumuko na sinabi nito na binabati daw niya sila. Sinabi pa niya na ako si Hyuk So-cheon at ako ang magiging escort ninyo sa kahilingan ng Martial Arts Alliance. Na makikita ito ay nakatingin kay Lee Si-won. Na ito ay nakatingin din sa kanya mula sa likuran. Na makikita ang muka niya na seryosong pinagmamasdan din si Hyuk So-cheon. Na seryosong nakatingin din ito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-41 kabanata. Ika-42 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita silang lahat na nakatayo sa gilid ng bus. Na sinabi ni Jipyong na dahil daw ganito ang nangyari. Na makikita ang muka ni Hyuk So-cheon na sinabi pa ni Jipyong na hindi daw ba't dapat niyang ipaliwanag ang sarili niya bago magbigay ng ganoong formal na pagbati. Na napasabi naman si Jenny na tungkol daw sa kung ano ang nangyayari. Makikita ang mga ito na napatingin sa kanya na sinabi pa niya na bakit daw narito ang sekta ng Heavenly Way gayong sila'y nakulong dahil sa insidente ng SU-sai. Na nakatingin lang si Hyuk So-cheon sa kanya. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanila na marami daw mga pinuno ng mga kriminal na organisasyon ang nakabilanggo sa impermanenteng bilangguan na kanilang bibisitahin. At nag-alala daw ang hepe ng alyansa na maaaring gamitin ng mga organisasyong kriminal na kaugnay nila ang pagbisitang ito bilang pagkakataon para kumilos. Dagdag pa niya na kaya humingi daw siya ng tulong mula sa sekta ng makalangit na daan bilang paghahanda sa anumang emergency. Na makikita ang mga lalaking sumalakay na sinabi ni Shin Woo-jik na sila daw ba yon. Natumugon sa kanya si Hyuk So-cheon na tama daw. At plano daw nilang gawing bihag silang lahat upang ipalit sa isang bilanggo mula sa impermanenteng bilangguan. Sinabi pa sa kanya ni Shin Woo-jik na paano daw naman ang drone na sumunod sa bus. Na nakapikit na tumugon si Hyuk So-cheon na yon daw ba, plano daw niyang samahan sila mula sa malayo bago makarating sa impermanenteng bilangguan.
Makikita ang mata ni Hyuk Soo-cheon nang marinig niya ang sinasabi ni Jenny na kung nakatanggap daw ba siya ng kapatawaran mula sa alyansa ng mga martial arts bilang kabayaran sa pag-escort sa kanila. Sinabi pa ni Jenny na para daw ba sa mga kasalanan ng nakatatanda at ng alagad ng sekta ng Heavenly Way na magkasabwat sa pagpatay sa nakatatanda ng angkan ng Sanwoo. Natumugon si Hyuk Soo-cheon na inilagay ang kanyang palad sa dibdib na siya daw at ang sekta ng Heavenly Way ay walang balak na tumanggap ng kapatawaran para sa insidenteng iyon. Dagdag pa niya na bagkus, dahil daw sa nararamdaman niya na may matinding responsibilidad, higit pa sa sinuman, nakilahok daw siya sa mga usapin ng alyansa ng mga martial arts. At yumuko ito na sinabi pa niya na nais daw niyang kumatawan sa kanilang sekta upang humingi ng paumanhin para sa kanyang lolo at sa nakakahiya niyang mga ginawa noong nakaraan. Na napanganga si Jenny sa kanyang narinig. At pagkatapos ito ay ngumiwi ng bibig. Na makikita itong naiinis na umalis na pinagmamasdan ni Lee Si-won. Na tumingin si Lee Si-won na sinabi nito habang makikita ang muka ni Hyuk Soo-cheon na narinig daw niya na labis na naantig ang sekta ng Heavenly Way sa insidenteng iyon. Na sinabi pa ni Lee Si-won sa kanya na nakatingin ito na malamang daw ay nahirapan din ang pangalawang pinuno kaya salamat sa pagpunta daw niya dito para rito. Na makikita ang muka nito na sinabi sa kanya na salamat daw sa kanyang kabutihan, pinuno ng angkan ng Sanwoo. At pagkatapos ay makikita ang bus ay tumatakbo na. Na makikita ang mga ito sa loob ng bus na tahimik lang. At napalingon ang isang ito sa likod na walang masabi. Na makikita ang muka ni Hyuk Soo-cheon na nakatingin sa kanyang harapan. Nang pumunta ang isang ito na sinabi sa kanya na pasensya na daw sa huling pagbati niya. Na masayang sinabi sa kanya ni Hyuk Soo-cheon na matagal-tagal na rin daw silang hindi nagkita, Kim Jae-ho ng Deep Learning Society. Na napasabi ito na naalala pa daw niya siya. Na napalingon ang iba sa kanila na tumugon sa kanya si Hyuk Soo-cheon na oo daw naman. Nakita daw niya siya noong bumisita siya sa Deep Learning Society dati. Makikita na nakatingin si Choa na nakanganga nang sabihin pa ni Kim Jae-ho na kung maaari daw ba na kung pwede siyang makipag-usap sa kanya habang papunta sila doon. Natumugon ito na syempre daw naman. At umupo daw siya dito. Na masayang napatayo si Chua na sinabi nito na siya rin daw. Na sinabi sa kanya ni Ji-pyong na wait lang daw. Min Chua. Na sinabi pa nito sa kanya na pwede daw ba silang manahimik muna hanggang makarating sila sa destinasyon nila. Natumugon sa kanya si Min Chua na bakit daw naman. Dagdag pa niya na gusto niya rin daw makasama ang pangalawang pinuno ng Heavenly Way. Na sinabi sa kanya ni Ji-pyong na salamat daw sa pagpunta niya dito kahit sa kabila ng mga hirap. At pagkatapos ay sinabi na ng lalaking nakaitim na malapit nang dumating daw ang bus sa kanilang destinasyon. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang bus ay tumigil na sa kanilang destinasyon na makikita ang mga taong tagabantay. Na sinabi sa kanila ng lalaki na mula daw dito, sundan na daw nila ang gabay mula sa impermanenteng bilangguan. Makikita si Ji-pyong na nagulat na napasabi na ano daw ang sinasabi niya. Natumugon ang tagabantay na ito na sinabi na ang sabi daw niya ay bumalik na sila. Makikita na pababa ng bus si Hyuk Soo-cheon na sinabi pa ng tagabantay na sa ngayon, ang buong impermanenteng bilangguan daw ay nasa alerto dahil daw sa may tumakas kagabi. Kaya ang mga pagbisita daw ay hindi pinapayagan. Na sinabi sa kanya ni Ji-pyong na ano daw ang sinasabi niya. Emergency situation pa man din. At kung may nangyari daw na ganyan, hindi daw ba't dapat kinontak nila sila ng maaga. Natumugon ang tagabantay na ang impermanenteng bilangguan daw ay putol sa komunikasyon mula sa labas. At ang agarang pakikipag-ugnayan daw ay imposible. Na sinabi naman ni Hyuk Soo-cheon na sinabi daw ng chief ng alyansa na ipakita daw sa kanila ang impermanenteng bilangguan anuman daw ang mangyari. At talaga daw bang wala ng iba pang paraan? Na nangangalit ang mga ngipin ng tagabantay na sinabi nito na buwisit. At pagkatapos ay sinigaw nito na bumalik na daw sila kapag sinabi niyang bumalik. Makikita si Lee Si-won na sinigaw pa nito na ang akala daw ba nila ang impermanenteng bilangguan ay parang isang palaruan. Iyan daw ay ang lugar kung saan pinagsasama-sama ang mga mapanganib na salot na hindi kayang hawakan ng murim. At idinuro sila ng tagabantay na sinabi pa nito na hindi daw ito ang lugar na kung saan ang mga batang katulad nila ay pwedeng puntahan at balikan na parang field trip. Na sinabi ni Kim Jae-ho na hoy. Siya daw ang pangalawang pinuno ng Heavenly Way na si Hyuk Soo-cheon. At mag-ingat daw siya sa kanyang mga sinasabi. Sinigaw pa nito na lahat daw sila ay may kakayahang protektahan ang sarili nilang mga buhay.
Kung kaya tama na daw ang mga pagbabanta at ay guide niya na sila papunta roon. Na nagulat ang tagabantay nang marinig niya ito na napasabi na ang pangalawang pinuno daw ng sekta ng Heavenly Way. Hindi daw niya ito napansin. At pagkatapos ay naiinis nitong sinabi na sige na nga. Kung talagang gusto daw nilang sumama. Sundan daw nila siya. Sinabi pa niya habang makikita ang muka nito na pero gayon pa man daw. Hindi daw sila mananagot kung mamamatay man sila. At sila daw ay binabalaan nila. Na bumaling ng tingin sa likod si Hyuk Socheon na sinabi nito sa kanila na ano daw ang gagawin nila ngayon. Tutuloy daw ba sila? Na tumingin ng seryoso ang mga ito na walang masabi. Na nakangiting sinasabi ng tagabantay na okay sige. Pamilyar daw ba ang lahat sa mga teknik ng paggalaw? Na makikita itong tumalon sa ere na sinasabi na mag-ingat daw sila ng mabuti at sundan nila siya kung ayaw nilang mawala. Na napasabi si Jenny na plano daw ba niyang pahinain ang loob nila mula pa lang sa simula. Na sinabi naman ni Lee Si-won na hindi daw sa palagay niya. Sinabi ang lahat ng yon para lang pahinain ang loob nila. Na sinabi sa kanya ni Jenny na ano daw ang ibig niyang sabihin. Na tumugon si Lee Si-won sa kanya na kung nararamdaman daw ba niya yon. Doon sa kabila ng mga bundok. Na sinabi pa niya na may mga malupit daw na enerhiya na lumalabas mula roon. Makikita ang mga tagabantay na tumatalon sa mabatong bundok. At lumingon ang leader ng tagabantay sa kanyang likuran. Na sinasabi habang makikita ang mga ito na ang mga maliit daw na yon, mas magaling silang makipagsabayan kaysa sa inaasahan niya. Sinabi pa niya habang pinagmamasdan sila ng mga nasa likod na kung kaya't itataas pa daw niya ang bilis ng kaunti. At pagkatapos ay sinabi ng kasamahan nito na platoon leader. Hindi daw ba't parang masyadong halata daw ito? At talaga daw bang gusto niyang iwanan sila? Natumugon ito na sinabi na tumahimik daw siya. Pinaalalahanan na daw niya ang mga ito. Habang papalingon ito ay sinabi pa niya na kung wala daw silang kakayahan na sumunod dito. Na nagulat ito nang makita niya na ang mga ito ay nasa kanila ng mga tabi. At pagkatapos ay naiinis na tumingin sa gilid na sinabi nito na tingnan daw niya ang mga ito. At masaya pang sinabi na mabuti. Mas itataas pa daw nila ang bilis ng higit pa. Na sinabi ng kanyang kasamahan sa likod na platoon leader kung magpatuloy daw sila ng ganito. Na sinabi sa kanya nito na manahimik daw ito. Na makikita ang muka ng platoon leader na sinabi pa nito na ipakita daw nila sa mga baguhan kung sino sila. Tara na! At lumipas ang oras na makikita na nanlaki ang mata nito na pawis nang makita ang mga ito na hindi man lang napagod. Na sinabi ni Kim Jae-ho na hindi daw ba talaga namang magaspang ang daan sa bundok. Na sinabi naman ni Min Chua na ang akala daw niya ay mamamatay na siya. Na sinabi sa kanya ni Ji Pyong na kaya nga daw na sinabihan niya silang huwag maging tamad sa pagsasanay sa mga teknik ng paggalaw. Na napahawak sa mahabang buhok si Kim Jae-ho na sinasabi habang nakatingin sa kanya si Lee Si-won na pero. Mukhang nandito na daw sila sa tuktok. Nasaan na daw ang pasukan? Na sinabi ni Lee Si-won sa kanyang isip na wala daw bang nakapansin nito. Na tumingin sa gilid na napasabi sa isip na hindi. Na makikita si Hyuk Socheon na sinasabi sa isip ni Lee Si-won na mukhang malinaw daw na naramdaman din niya ito. Na makikita si Lee Si-won na malakas na hangin ang dumampi sa kanya. Na makikita siya na nakatayo sa bangin habang pinagmamasdan ang kabundukan. Na sinasabi niya sa isip na ang napakalakas na enerhiya. Na lumalabas daw doon ay tiyak na yon daw ang pasukan ng impermanenteng bilangguan. At dito na po nagtatapos ang ika-42 kabanata.